So what's up mga bro, welcome back to my channel, Meltec Vlog. So ito meron tayong si Sharp 32 inches Sharp Apos. Plug in natin. Ayan, nag-oscillate na bro. Walang ilaw, black screen, pero nag-oscillate. So buksan natin mga bro. So tuloy tayo mga bro. Ito nabuksan na natin. So ito nga pala yung model nya. Yan. So ang ano niya dito, isang ano lang, isang button lang sa power yan. Sira pa. Yan. So plug in natin ulit. Kasi nag-oscillate kanina, nag-green. So mag-check tayo ng voltahe kung may pumapasok dito sa kanyang T-con or top board. Yan o. Sa 12 volts lang tayo. Ang tester natin hindi na yan. Loko ang tester natin. Yan. So testing tayo kung mayroon ba tayong masukat. Wala mga bro. Ba't wala? Nag-blink na pala mga bro. Yan o. Yan, nag-protect na siya mga bro. So first steps natin gagawin, check natin itong ano, backlight. So plaster lang natin yung camera. So tuloy tayo mga bro. So check natin itong backlight. Tayo lang ang backlight tester. Plug in. Ayan. So check natin. Sa Sharp puti yung ating positive. So mayroong 26 mga bro. Buo yung backlight mga bro. Buo yung backlight nito. Bunutin natin. Next, mag-check tayo dito sa inverter. Tanggalin natin to. So check natin itong diode mga bro, baka short, bakit walang supply, bakit walang ilaw. So set lang natin sa buzzer. Itong diode na to, pag nasira to, wala ding backlight.
buo mga bro. Buo siya. Silipin natin baka may cold shoulder. So intact naman yung wala namang mga cold shoulder. Check natin itong driver na to, regulator, buo naman. So ang nangyari dito mga bro, bumiga itong inverter IC. So mahirap na itong inverter IC mga bro. Supplyan natin yung backlight. Wala tayong mapagkunan sa mga bro, yung inverter IC. So ang gagawin natin dito, subukan natin supplyan yung backlight. Ito. Yan. So positive puti. Ito negative. So mga bro, i-demo ko lang muna mga bro kung ano ba, obra ba siya. Yan. Susubukan natin i-plug yung ilaw lang muna. Ito, kung ilaw siya, kung ilaw. Plug. So yan mga bro, may ilaw mga bro. Yan. So next steps mga bro, sa sharp, pag walang ilaw na nakakabit, madidetect ng system yan na walang load yung inverter. So mag-error, mag-protect. So ang gagawin natin dito, yan mga bro, ang protect nito sa bilang tayo rito, puti dito, mula dito sa pin 1 papuntang pin number 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 13 ito. So yung pin number 10 cut natin. So hindi na tayo mag-unload dyan, mag-i-cut na lang natin. Yan. Tapos balatan natin. Tapos hanap tayo ng 110 ohms na resistor mga bro, para hindi ma-detect ng system na yung inverter wala ng load. So ang gagawin natin, hanap tayo ng 10 ohms na resistor. So ito mga bro, 10 ohms. So ang gagawin natin, direct na natin, huwag na tayong mag-unload dyan kasi ganon rin naman yan. Pag dito tayo mismo sa circuit mag-unload, ganon rin yan. So ang ginawa natin is pinutol na lang natin yung wire. So ito na ngayon yung ikabit natin sa ground. So ikabit natin ngayon ito mga bro sa ground. So ano ba yung lead natin? Ito.
Tapos dito natin sa ground mga bro, kapit. Yan. Tapos subukan natin mga bro, kastar lang natin. Maikli yung ano ng resistor. So lipat natin dito sa harap. Lipat natin siya dito sa harap. Grounding naman to eh. So mamaya na natin yan i-finalize para hindi masyadong mahaba yung video natin. So kung bago ka pa lang sa aking channel mga bro, as we work, Meltec Vlog, ang liit pa ng bahay natin. I-hit ang bell button para updated ka so tuwing meron tayong video i-upload. Maraming salamat. So ito na mga bro, tingnan din natin yung camera. So yan siya mga bro, dumi pa. So pinutol natin yung pin number 10. So testing tayo mga bro. So iuna natin yung iuna natin yung ating inverter. Yan. Temporary lang yan mga bro, pero yan na yung setup natin mga bro. I-testan na natin may pag final na lang yan mamaya. So plug in natin yung inverter natin yan may lang. So bunutin ko yan, plug in. Yan may lang. Tapos plug natin yung unit. So on. Yan, silipin natin. Naka-off yung system kasi nag-blink yan kanina. Yan So on natin. Yan. Shut. So yan na mga bro. So kung napansin natin, hindi tayo nag-reset, no? Hindi tayo nag-reset ng kanyang error. So pandarin natin siya mga 3 minutes kasi pag may error yan, pag na-detect ng system na may error yan, magbi-blink yan, balik. Ano? So 3 minutes. Try natin kung hindi na siya magbi-blink. Ibig sabihin, no need na i-reset natin. No need na i-open natin yung kanyang factory reset. So hindi na pag ganyan, hindi yan ma-detect ng system na walang load yung inverter, yung kanyang built-in inverter. So ganyan yan sa shop eh. Kung ginawa natin, ganyan na lang. So lagyan natin ng 10 ohms sa to ground para hindi ma-detect ng system. So far mga bro, so ayos na ito mga bro. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sana mayroon kayong konting learning na napupulot dito. Dito na lang. God bless.